online games. Makakausap po natin si Yusek Aboy Paraiso, ang Executive Director po ng CICC. Good morning po, Yusek Aboy, si Xander po at si Angel. Morning po. Father Angel, magandang umaga rin sa inyong dalawa. Opo. Unang sa lahat, ano raw po ba yung although yun nga po dahil sa nangyari nga po sa Ateneo de Zamboanga at sa Tacloban, pero ano po ba yung dahilan kung bakit po pinag-iisipan ng CICC na ipagbawal po yung ganitong mga social media sa Pilipinas? So, again, base sa ating pag-aaral, una, tama kayo, base doon sa mga nakikita na natin mga masasamang epekto, lalo na ng mga gaming platforms, social media platforms, messaging platforms, streaming platforms na rin, Second, yung kakulangan ng response nila pag halimbawa may mga, to be honest and to be fair, yung mga platforms na yan, hindi lahat yan masama ang nangyayari dyan. Pero pag may masamang nangyayari, kulang yung response. At kulang yung response nila pag sa pinpoint na accountability at pagkilala kung sino-sino yung mga nandun sa mga platforms nila. And third, pinag-aralan din natin yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa na tingin natin nangyayari rin dito, kaya kinakasuhan itong mga platforms na to at itong mga kaso to nagpo-prosper or nananalo yung mga kaso to. So ito yung mga dahilan bakit nakikita natin na maybe it's high time na we exact accountability. Sander tsaka Angel, ulitin natin, hindi talaga ang goal ng pamahalaan na to at na CICC, lalong-lalo na CICC, na ipropose at iban ang mga platforms na to. Ang gusto natin, since kayo ay nandito sa Pilipinas, kayo ay kumikita at nag-enjoy ng Philippine market, kailangan meron din kayong Philippine presence. Kailangan magkaroon kayo ng opisina dito para sa gayon magkaroon tayo ng mechanism na mas mabilis na makapagtulungan, mas mabilis na response para linisin yung internet space natin. Ano ang tugon po nila dito, Yusek, na magkaroon po sila dito ng mga opisina sa Pilipinas para magkaroon tayo ng jurisdiction? Yan ang pag-uusapan namin bukas at malaki-laking delegation ang pupunta sa Singapore bukas para kausapin mo si Meta. So kasama ko ang mismo kalihim ng parent agency ng CICC, si Secretary Henry Aguda. Kasama rin ang head ng NBI, na si Attorney Melvin Matibag. Kasama rin ang head ng National Telecommunications Commission, si Comela Lopez. At kasama rin yung mga kinatawan ng Senado at at ang alam ko rin pinadala ng House of Representatives ang mga kinatawan din nila. So malaki-laking delegation to. Nakakausap si Meta bukas. Opo. Kung sakali po na ipagbabawal talaga ng pamahalaan yung Facebook, ano yung kanyang magiging effect in terms of communication po, commerce, businesses? Alam mo, yan din yung sasabi natin. Kung sakasakaling hindi sila tutugon at hindi sila tatalima doon sa mga responsibilidad nila at saka mga dapat na gagawin nila para to keep our internet space, talagang mapipilitan tayo to temporarily block them from our geographical sphere sa internet. At we recognize naman din, Sander, na may mga epekto to, especially doon sa mga nagtatrabaho. And we recognize the fact na ang content creation is legitimate na profession, pati yung online selling, yung online commerce. Malaki ang magiging epekto nito, pero tinitingnan natin, we have to weigh ano ba talaga ang mas mahalaga sa atin, yung internet safety ng ating mga kabataan or yung patuloy na pag-rely natin dito sa mga social media platforms, gaming platforms for their benefits. At nakikita naman natin yung iba namang mga social media platforms nagko-comply naman, kaya wala tayong masyadong problema ito. At nakikita natin itong mga platforms na to nagko-comply din doon sa mga hinihingi natin sa ibang bansa kung saan sila naroon. Ang tinatanong natin, bakit hindi dito sa Pilipinas? Correct. Kumikita naman sila dito, di ba, Yusek? At
O at saka malaki yung market nila. Yes. Opo. Kanina nabanggit mo, Yusek Aboy, yung ban. Kasi parang binlock na po o ipinagbawal na ang Gore Box po sa Pilipinas? Tama po Tama ba? po. Mhm. Yan ang example natin. At saka yan siya sabi natin na we have that technical capability. So they have to take us seriously. Pero again, even in the case ng Gorebox, Oo. na talagang tinuro na kung saan nagkaroon ng addiction, ng predation, ng grooming, yung isang shooter sa Tacloban, talagang kinausap muna natin sila, naghintay pa tayo na mag-comply sila at makipagtulungan sa atin. Tsaka lang natin binan at dinicide na binan no hindi talaga sila nakipag-usap. At Sander, Angel, kung sakasakaling in the future makipag-usap sila at magko-comply sila, pwede namang i-lift yung ban. Diba? Again, we don't want and very draconian yung or very harsh yung pagbaban. We understand that. Dahil sa mga magaganda din ginagawa ng mga platforms. Pero there has to be a point na kailangan it has to be a two-way street. If you gain benefit here, there should be yung karampatang responsibilidad at obligasyon dito sa ating bansa. Opo. Para malinaw po, yung mobile game lang po na Gorebox po no ang banned. Yung Roblox Opo. po hindi pa. Hindi pa po. Dahil po, gaya nung binabanggit natin, nakipagtulungan ho sila at pumunta ho sila mismo dito sa Pilipinas. At dahil doon sa pakipag-usap natin, nagkaroon ng hindi lang yung mga changing policy pagdating sa Pilipinas. So there was a global change to improve their platform na after nung nakipag-usap sila sa atin. Pero, sinasabi natin, meron pa rin silang mga obligasyon at may mga pinangako pa rin sila na hinihintay pa rin natin. Kasama po ba Pagpapalito dun na. yung Yusek, yung chat box? Kasi hindi nagiging problema sa Roblox, diba? Pwede magkausap yung mga players. Tama, Angel, no. Ang inaano natin yung chat box nila at again, because of our discussions and yung mga pag-usap natin, nagkaroon ng global change pagdating do sa chat box nila, no. Nagkaroon sila ng changes na hindi na available yung chat box nila pagdating dito sa mga minors, pagdating dito sa mga minority, sa mga below 15 years old, no. So hindi na natin sila hindi na available yung chat box, hindi na available din yung mismong voice do sa mga pagdating sa mga minors, no. Pero ang sinasabi natin, let's make sure na pag ganyan ang nangyayari, pag yun yung policy nyo, we have to make sure that it's being implemented properly. Kaya kailangan din yung age verification nila, improve din nila. Yun nga. Paano kung halimbawa yung phone na gamit nitong si Chikiting ay sa nanay niya? Diba? Account ng yan. nanay. Paano yun? Yung age verification, Yusek? So yun ano na yun, siguro naman responsibilidad na. Hindi na natin pwede iasa lahat sa pamahalaan, doon sa platforms. Kasi nga, nakapag-set up na ng safety. Everyone has to do their part. Kaya nga, naniniwala ako doon sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Yusek, opo, naputol ho tayo. Ay sige, tawagan natin ulit. Si Yusek Aboy Paraiso, ng CICC, naputol ho tayo. Maganda yung kanyang binabanggit. Meron pa tayong ilang mga katanungan, no? Bago tayo... Bukas pala, tutungo sila sa Singapore. Pwede ho bang sumama? Malaki yung kanilang delegasyon pala, no? Hindi, Kasama kumbaga, ng DICT. kayo makipag-usap kayo sa Meta, pero kami pupunta lang kami ng Universal Studios. Kasama ho kami ni Angel. Junket no? Kain tayo ng laksa. Ay, hindi ko masyadong, yun ba yung parang okay na po? Ay, okay na ba? Ay, wala Ay, hindi pa. pa, wala pa. Masarap yun. Ano yun? Laksa, yung... Maricel Laksa? Ewan ko sa'yo. Ano ba yun? Ayan na pala. Teka, Yusek Aboy Paraiso, good morning po ulit. Sir, you were saying po na suportado niyo po yung pahayag ni Senator Tulfo? Oo, na pag itong mga ganitong mga pangyayari, everyone feels. Kaya nga siya sabi natin, pag yung sa sitwasyon na yung bata ginagamit yung account ng magulang at hinayaan ng magulang, may pagkukulang na rin siguro do sa mga responsibilidad din ng mga magulang na pantayan yung mga ginagawa ng mga anak natin. At di ba, magkaroon ng supervision over it.
Opo. Meron lang hong ano dito sir, phone in text question po. Kasi daw po sa California daw, August 2026 po, meron hong mga inaakusahan po ang Meta dahil dinesign daw po nilang Facebook at Instagram na maging intentionally addictive to children. May ganun hong parang na-issue sila sa Amerika. Tayo ho ba tinitignan din ba natin 'yun? Actually, kasama yan doon sa pag-aaral natin, no, na yung mga literatures na inaral natin, bakit natin, isa sa mga dahilan bakit kinoconsider natin na magkaroon ng stricter regulation over these platforms. No. Hindi lang yung addictive factor. Yan yung pinaka-latest na kinaso sa Meta. May mga iba ng kaso before, whether it's a class suit or yung mismong estado, yung mismong state. Several states have already filed cases. At may mga nanalo na po. Hindi lang po yung addictive nature yung tinurong dahilan, but also the failure of these platforms or that particular platform to provide a safe space for their children, for their consumers, hindi lang mga bata. Opo. Kumbaga, dito ho sa Pilipinas, ano na ho yung mga nakita po ninyong posibleng paglabag ng Facebook po and ibang social media platforms pa? Alam mo, Sander, kung pagbabasihan natin yung mga arguments at binasa namin thoroughly yung literature ng mga arguments ng mga platforms na to, no, makikita natin na yun ang particular nature ng cybercrime at saka ng internet. Borderless siya. So kung ano yung nangyayari sa ibang bansa, nangyayari din dito sa ating Pilipinas. Diba? Yun yung epekto sa ibang bansa, yun din yung epekto din sa mga mamamayan natin sa Pilipinas. At makikita natin na pare-pareho lang na ito yung mga sigurong mga flaws at mga pagkukulang ng mga platforms na to that we should demand and exact accountability for them. Opo. So yan yung kumbaga yung dadalhin nyo yan bukas sa inyong pagpunta sa Singapore. And meron din ba, supported po ba ito ng mga pag-aaral ng mga dalubhasa para sa ganun maipresenta po ninyo sa Meta sa pagpupulong nyo po bukas? Ay, hindi lang ho. Kami ililimit namin doon sa mga in the Philippine setting, nakita natin yung iba't ibang mga kaso ng usaik-sisain that are happening, the online bullying that's happening. Fake news po, yan. Alam mo, Sander, tsaka Angel, hindi na namin isasama yung fake news, kasi misinformation, disinformation, baka kasi pumalag yung ibang mga natin. I think the argument on online safety for our children is a strong enough argument for them to, be more responsive to government here in the Philippines para mag-set up sila ng office here. Yung usapin ng fake news, isang tabi natin yan, baka yan ang gamitin ng platform para sabihin na hindi, gusto nyo lang sikilin ang karapatan ng mga tao na malayang pamamahayag. Hindi yung kaso. Ang kaso ko dito is the failure of these platforms to provide enough safeguards for our children, for our citizens, pagdating sa mga platforms nila against online. So kung tomorrow po kayo pupunta sa Singapore, hanggang kailan po ang pagpupulong, Yusek Aboy? So isang araw lang naman po at kasi marami rin tayong ginagawa dito at alam natin itong mga kasama rin ho natin sa delegation is sobrang dami ng trabaho pero prioritize nila ho to. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga talagang puspusan ng ang kanilang kagustuhan na dumalo dito sa pagpupulong na to kasi napaka-importanting issue naman. At saka Angel, saka Sander, gusto kong i-point out, itong particular issue when it comes to online safety ng mga platforms, this is a very galvanizing issue. Noong una nga, iniisip po ng CICC na pag maggagawa ng report at saka magre-recommend ng mga actions, baka maging masyado mataas ang political cost gaya sa ibang bansa, no? Pero nakita natin dito sa usapang ito, walang political cost kasi all across, lahat kami ang gusto linisin yung internet at protektahan yung kababataan natin on whatever side of the political fence you are. Ang nakikita na lang namin talaga dito yung social cost. Opo, kumbaga para maprotektahan ang mga kabataan. Pero Tama. Yusek, yung sa ban, kailangan pa ba ng batas dyan o kaya po yan ng DICT? Nagawa na ho natin yan, di ba, sa Gorbax. Ang simple lang naman ho yan EMN. I think even willing po kami na dalhin ito at talagang gusto rin namin na may magdala nito sa korte kasi
ang simple ang usapan pag wala ka dito sa Pilipinas, you cannot enjoy the protection of Philippine laws. Wala kang ang personality magkaso dito pag binan ka natin. Oo. Tama. Mm. Okay, Yusek, makikibalita po kami Opo, ha. after ng Pagtapos niyo po meeting. ng meeting, asahan niyo po ang aming pagtawag para maki-update po. Siyempre naman po, Ma'am Angel. at Thank you, Cassandra. Yusek Opo. Aboy. Opo. Ingat po. Maraming salamat po. Thank you po. Good morning po. Nakausap po natin ang executive director mismo. Mapalad tayo nakausap po natin ng mismong ED ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC.